Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng GMA News. Title, alam namin ang gagawin para hindi kami ma-checkmate. Yan ang pahayag ni Minority Member Senator Raffy Tulfo ukol sa maaring gawin ng Senate Majority sa session mamaya. Ito ang exact word niya. Anticipated naman namin na itong majority mukhang gagawa na naman ng maniobra. Pero ready naman kami for any eventuality kung anumang binabalak. Alam namin ang move na gagawin para hindi kami ma-checkmate. I don't know. Ano ito? Very exciting nga ang mga mangyari ngayon sa session mamaya. Una, yung kudita. Meron pa ba silang pag-asa na maagaw ulit ang liderato? Kung ako yung tatanungin, parang wala na. Ang kanila na lang ngayon is survival eh. Yung mga ganyang statement na alam namin ang gagawin para hindi kami ma-checkmate. Defensive na lang sila. Nawalan na sila ng angas, nawalan na sila ng offensive power. Lumalabas na wala na silang pag-asang maka-recruit ng dalawang members sa majority para sumama sa kanila. So, sana magdilang anghel ako na walang kudita. Ang bantayan na lang ngayon is dalawa. Yung viral proposal na ang mga senador ay pwedeng makaboto sa online. Kasi nag-walk out sila last Monday ba yun? Basta, nag-walk out. Yun ang isang contentious issue ngayon sa Senado. And I believe ang majority, meron silang gagawin para ituloy yun. So kung ano man ang gagawin nila, hindi ko rin alam, yan ang binabantayan ng minority. Alam na nila ang gagawin para hindi sila ma-checkmate. Anong ibig sabihin sa checkmate? Yung magbotohan at ma-approve na yung amendment sa rules para makaboto na ang mga absent na senador. So ano kaya ang gagawin? Walk out ba ulit? Kasi posible. Walk out na naman. Kailan ba yun? Monday ba? Last Monday? Pwede na sanang mabutuhan. Ang problema lang, instead of 12 senators, yung Brave 13, minus ba to yan 11 lang sila dahil wala si Senator Escudero, absent. Kung by that time, ito opinion ko lang I might be wrong. Kung nandyan lang si Senator Escudero, kompleto yung 12 sa Brave 13. 12. Plus nagpaiwan si Soto. So 13. Kahit mag-walk out sila, pwede nang botohan yung motion. So, pag nakompleto yung Brave 13, 12, may maiwan na isa sa minority, kagaya Soto, mag-motion to question decorum whatsoever, adi, tuloy na. Ang problema kung lahat sila mag-walk out, yan na. I don't know what will happen. So yun, bantayan natin sino ang mananaig doon sa online participation or online voting. Pangalawang bantayan natin pangatlong bantayan natin yung Blue Ribbon hearing sa Huwebes. Kasi sinasabi ni Senator Soto na illegal daw yung hakbang ni Senate President
na nagbuo siya ng subcommittee na hindi sa plenaryo. Yun ang kanya. Dahil Rule 24 ba yun, yung sinasabi nila. Kaya lang, ay iba pala yung Rule 24. Mayroong rules na sinasabi ni Senator Alan Peter Cayetano, isang abogado, na pwede silang magbuo ng subcommittee kahit hindi sa plenaryo kasi nakasaad sa ganitong rule, parang gano'n. So, kaabang-abang ang kaganapan sa Senado mamaya. Basta ako, every morning, pinagdarasal ko ang pagkakaisa ng Brave 13 Senators. Lalo na ngayon sa kalagayan ni Senator Jinggoy Estrada. Maraming post ngayon ni Senator Jinggoy, yung pampalakas sa faith. Ang dami namang nagko-comment. Nagko-comment ako doon na laban lang Senator Jinggoy. Kasi mabuti na lang at hindi bumigay si Senator Jinggoy. Kasi araw-araw, oras-oras, minuto daw na tinatakot, tinatawagan para kumalas sa Brave 13 para hindi tuloy ang kaso. Kailang he stood for his principles. Nagsalita siya na handa siyang makulong kung yan ang kabayaran ng kanyang prinsipyo. Kaya nakakatuwa, nakakatabang puso yung ganyang prinsipyo. Kaya pagdasal po natin si Senator Jinggoy, of course, yung kasama pa niyang kinakasuhan is Codero, Villanueva, and yun pa yung isa, Marcoleta. And then, of course, si Senator Bato at saka si Senator sino to? Bongo. Bali, 7 lahat yung tinatarget sa Brave 13 na kaso dito, kaso sa ICC. Bato and Bongo sa ICC. Dito naman sa Pilipinas, Escudero, Jinggoy, Villanueva, Marcoleta at magkapatid na Villar. 8 pala. 8 yung binabanatan nila sa kaso-kaso. Kailan palagay ko buo na ang samahan nitong Brave 13 kaya hindi na sila madala sa pananakot sa kaso-kaso. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na perahan. Panoorin nyo ang video na ito. Anak ko sa balay sa natabangan na mo og yero. So muna ni ang itsura sa gawas nga bahin so atong sudlot. So karon mo na ni ang itsura sa ilang atop nga silupin lang. So muna na pod ni ang itsura sa trapal nga ilang atop. So diri na gid in town sila magtulog. Muna ni ang ilang kahimtang. So karon atong tan-awon kay nagpatindog sila og bag-ong balay nga to ilang pag-atupan sa natabang nga yen. O karon mo na ni ang hero nga among gihatag nga ilang iatop karon. So mo na ni ang ilang gipatindog nga bag-ong balay nga ilang pag-atupan. So naka patindog na gud sila sa ilang bag-ong balay. O karon humanagid sa pag-atop ang ginatabang nga yero. Salamat sa naghatag sa sin og malamat sa Ginoo nga nakabalay na gyud mi. Di nami maulanan. So ang inyong payag pila na nakabulan inyong payag nga silupin lang. Trapal. Dugay-dugay na gyud ni nga
Murag 5 na gyud na ka bulan. I-assemble ra nga sin aw nga kuan, silopin aron na lang iatop. So karon nakabalay na mo og bago. Kabalay na gyud mi So salamat kayo.